Mga babaeng hinihinalang nagbebenta ng aliw sa lansangan. Ako nga pala si Lena, ito ang aking kwento. Ako yung isang babaeng bayaran ang dahilan kung bakit may mga babaeng napipilitang pumasok sa ganitong sitwasyon ay maaring dahil sa kahiyapan o pagiging biktima ng karahasan at pang-abuso na nakalulungkot na sitwasyon sa sobrang hirap ng pamumuhay sa bansa natin. Di mo talaga masisi ang mga katulad ko na hindi nakapagtapos ng pag-aral na ganitong gawain lang ang naisip kong paraan para lang mabuhay sa mundong ginagalawan natin. Dahil sa ganitong pamumuhay na bibigyan ko ng suporta ang aking pamilya at para sa aking sarili. Paano ba ako nagsimula bago ako napunta sa sistemang ito? 17 years old ako nung napadpad ako sa Maynila, sa probinsya ako. Nakatira bilang bago dito sa Maynila, di ko pa alam ang kalakaran dito. Hanggang meron lumapit na matandang babae na bago ka lang dito, sabi niya sa akin. Sabi ko naman opo, bago lang po ako sa Maynila. Hanggang sa tinanong niya ko kung naghahanap ako ng trabaho, sabi ko opo na. Hanap ako ng trabaho hanggang sa nag-offer siya sa akin. Di ko alam kung ano ang trabaho dito sa Maynila. Wala ako kaalam-alam kung paano kalakaran dito. Hanggang sa sinamahan ako ng matanda, sabi ko ano po yung trabaho? Sabi niya madali lang yun, anak, maganda ka at maganda pangangatawan mo, basic sa'yo yun. Hanggang sa may pinakilala sa akin yung matanda na lalaki, kausapin ko lang raw siya na raw bahala sa akin. Di ko alam, bigla ko kinabahan at natakot sa isip ko, ganito ba dito sa Maynila? Hanggang sa naganap na yung pag-uusap namin nung lalaki. Tinanong ako ng lalaki ng kung ano-ano hanggang sa dinala niya ko sa pinakamalapit na pahingaan at doon na naganap ang masalimuot na pangyayari sa akin. Tiniis ko na lang, siguro ganito talaga sa Maynila, ganito ang trabaho. Napaisip-isip din ako. Ba't ko ba nagawa yung ganitong bagay? Marami naman pwedeng kagkakitaan, ngunit di ako nakapagtapos ng pag-aral, kaya niyakap ko na lang yung ganitong trabaho. Mabalik tayo dun sa nakasama ko, binigyan niya ako, ganun lang pala kadali kumita. Kaya sabi ko sa sarili ko, ganito lang pala kadali kumita. Hanggang nakasanayan ko na lang itong gawain, marami akong mga nakilala at mga naging kaibigan. Kami ako natutunan dito sa Maynila, nagkaroon ng bisyo at di ako natatakot magkasakit dahil meron naman pang safety. Pag nagaganap ang ganong eksena sa akin, naging normal na sa akin ang naging pamumuhay ko ngayon. Importante, nabibigay ko ang suporta na kailangan ng pamilya ko at ang aking sarili. Wala naman ibang tutulong kundi yung sarili mo lang talaga. Minsan sumagirin sa isipan ko na magkaroon ng sariling pamilya, pero tanong ko sa sarili ko, matatanggap kaya ako? Kaya mas pinili ko mag-isa sa nalang sa buhay at tanging pamilya ko lang ang iniisip ko. At ang aking sarili, masakit kung isipin ang eksena na nangyari sa buhay ko. Para sa akin, masaya ako sa ginagawa ko. Marami ako natutunan simula nang pinasok ko yung ganitong trabaho. Madali lang kung isipin. Pero mahirap din, di mo alam kung kailan ka kakapitan ng sakit na paisip. Iyan ako kung itigil na ito at maghanap na lang ng ibang trabaho na marangal, kaso yung halaga na kailangan ko di matumbasan ng ganitong sistema. Nagtagal na ko sa ganitong trabaho at nasanay na lang na iba't ibang ang mga nakakasama ko at dumating sa point na magbagong buhay, kaso naisip ko sira na yung buhay at di ko na ito maayos, kaya tinanggap ko na lang sa sarili ko na ganito talaga ang buhay na narating ko. Ito yung kalagayan ko, pulog sa umaga, gising sa gabi. Minsan ang tawag sa amin ay kalapating mababa ang lipad. Pero di mo talaga masisi ang mga ganito naming gawain dahil dito kami nabubuhay sa ganitong trabaho. Ganito yung mga eksena dito sa Maynila. Marami rin ako nagiging alam nyo na iba't ibang alam nyo na rin. Pero sa akin lalo ako nag-enjoy sa ginagawa ko. At nakasanayan ko na ito at natutuwa natin ako sa mga nangyari sa buhay ko ngayon. Minsan nangarap iyan ako na meron iyan tumanggap sa akin at iaalis ako sa ganitong trabaho.
upang makawalan ako sa ganitong sistema na kinakaharap ko ngayon. Sobrang baba ng tingin ko na sa sarili ko, pero wala na akong magawa kundi tanggapin na lang ito upang mabuhay sa mundong ito. Basahin mo, sabi ko. Naway nagustuhan nyo ang aking kwento, bibitinin ko muna ito, abangan nyo na lang ang mga susunod na pangyayari sa aking buhay dito sa Maynila. Ako si Lena na ang kalapat. Comment lang kayo sa aking comment section, baka isa kayo sa nakasama ko. Maraming salamat sa pakikinig at panunood.